Parurusahan ng Diyos ang mga bansang kalaban ng Israel. Ikasyam na kabanata. Ito ang mensahe ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na parurusahan niya ang mga lungsod ng Hadrak at Damascus, dahil ang lahat ay dapat sa kanya, lalo na ang mga lahi ng Israel. Parurusahan din ng Panginoon ang Hamat na malapit sa mga lungsod ng Hadrak at Damascus, pati na ang lungsod ng Tyre at Sidon, kahit pa napakahusay ng mga mamamayan nito. Ang mga taga-Tyre ay nagpatayo ng matitibay na pader at nag-ipon ng maraming pilak at ginto na parabang nagtatambak lang ng lupa. Ngunit kukunin ng Panginoon ang kanilang mga ari-arian at itatapon niya sa dagat ang kanilang mga kayamanan. At ang kanilang lungsod ay tutupukin ng apoy. Makikita ito ng mga taga-Ashkelon at matatakot sila. Mamimilipit sa sakit ang mga taga-Gaza at ganoon din ang mga taga-Ekron, dahil mawawala ang kanilang inaasahan. Mamamatay ang hari ng Gaza, at ang Ashkelon ay hindi na matitirhan. Ang Ashdod ay titirhan ng iba't ibang lahi. Lilipulin ng Panginoon ang ipinagmamalaki ng mga Filisteo. Hindi na sila kakain ng karneng may dugo o ng mga pagkaing ipinagbabawal na kainin. Ang matitira sa kanila ay ibibilang ng ating Diyos na kaniyang mga mamamayan na parang isang angkan mula sa Huda. Ang mga taga-Ekron ay magiging kabilang sa mga mamamayan ng Panginoon, katulad ng mga Jebuseo. Iingatan ng Panginoon ang kanyang templo laban sa mga sumasalakay. Wala ng mga api sa mga mamamayan niya dahil binabantayan na niya sila. Ang darating na hari ng Jerusalem. Sinabi ng Panginoon, "Sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, dahil ang inyong hari ay darating na. Matuwid siya at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya, at darating na nakasakay sa bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe at mga kabayong pandigma sa Israel at sa Huda. Babaliin ang mga panang ginagamit sa pandigma. Ang haring darating ay magdadala ng kapayapaan sa mga bansa. Maghahari siya mula sa isang dagat hanggang sa isa pang dagat, at mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa dulo ng mundo. Palalayain ng Diyos ang nabihag na mga taga-Israel." Sinabi pa ng Panginoon, "Tungkol naman sa inyo na mga taga-Israel, palalayain ko ang mga nabihag sa inyo. Sila ay parang mga taong inihulog sa balon na walang tubig. Palalayain ko sila, dahil sa kasunduan ko sa inyo na pinagtibay sa pamamagitan ng dugo. Kayong mga binihag na umaasang mapalaya, bumalik na kayo sa inyong mga lugar, kung saan ligtas kayo. Sinasabi ko ngayon sa inyo na ibabalik ko ng doble ang mga nawala sa inyo. Gagamitin kong parang pana ang Huda at parang palaso ang Israel. Gagawin kong parang espada ng kawal ang mga taga-Zion, at lilipulin nila ang mga taga-Gresya. Tutulungan ng Diyos ang mga taga-Israel. Magpapakita ang Panginoon sa ibabaw ng kanyang mga mamamayan. Kikislap ang kanyang pana na parang kidlat. Patutunugin ng Panginoong Diyos ang trumpeta, at darating siyang kasama ng bagyong mula sa timog. Iingatan ng Panginoong makapangyarihan ang kanyang mga mamamayan. Tatapak-tapakan lang nila ang mga batong ibinabato sa kanila ng mga kaaway nila. Magkakainan at magiinuman sila upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Magsisigawan sila na parang mga lasing. Mabubusog sila ng inumin, katulad ng mangkok na punong-puno ng dugong iwiniwisik sa mga sulok ng altar. Sa araw na iyon, ililigtas sila ng Panginoon na kanilang Diyos bilang kanyang mga tupa. Napakaganda nilang tingnan sa kanilang lupain. Ang katulad nila'y mamahaling batong kumikislap sa korona. Magiging sagana sila sa mga butil at ubas na magpapalakas sa kanilang mga kabataan.